The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tune mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung saan o magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Magandang hapon, CLSU1s. Ayan, isang maulan na hapon sa ating lahat. Ayan, muli na naman tayong nagbabalik dito sa ating programang CLSU Matters dito sa Radyo CLSU. Alam, matagal-tagal din nung huli tayong umere at ngayon nga ay nasa panibagong season na tayo ng CLSU Matters. Alam ko, maraming na kami sa programa natin at syempre, marami din ang nag-aabang sa ating pagbabalik. At of course, ngayon nga ay tayo ay nagbabalik sa panibagong season. Again, magandang hapon po sa ating lahat at ako pa rin ang inyong makakasama ngayong hapon. And syempre, batiin din natin ang kasama natin sa ating Facebook live stream ngayong hapon na talaga namang inabangan at tinututukan tayo. And of course, syempre, sa mga nakasubaybay din, lagi dito sa CLSU, Radyo CLSU, the University's official radio station. Ayan. And of course, syempre, kung merong mga gustong magpa-shoutout dyan sa mga nakami sa program natin, ayan, mag-comment lamang po sa ating comment section. And of course, ako pa rin nga ang inyong makakasama dito sa ating talakayan ngayong hapon. And of course, sa mga talakayan pa natin sa mga susunod na linggo. Again, I am Julian DC Pagaduan and I am your host for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. And of course, bago tayo magtungo sa ating talakayan, syempre hindi natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating University President, Dr. Evaristo A. Abella, and of course, ang ating Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Vera Cruz, at sa ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, at sa ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and of course, sa ating Vice President for Business Affairs, kay Dr. Karenina B. Romualdo. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. And of course, babatiin din natin ang ating radio station manager, kay Assistant Professor Zoril D.C. Villaflores. Ayan, hello sa iyo, Ma'am So. And of course, babatiin rin natin at syempre hindi natin kakalimutan ng ating mga directors, deans, department heads, faculty and staffs, and of course ating mga student leaders. At syempre, sa ating mga masisipag na University Security Force at sa ating mga UTS drivers na talaga namang todo sika pa rin kahit maulan, ayan, anumang panahon talagang sila ay patuloy na nagsisipag. Magandang hapon po sa ating lahat. And of course, syempre, kukuhanin ko na din tong opportunity na to para batiin yung mga kasama ko sa opisina, sa PMS, Stratcom, and of course, sa Office of the University President. Ayan. I hope nanonood po kayo ngayon sa ating panibagong episode, sa ating panibagong season. And of course, syempre, sa ating sa aking mga relatives and of course sa aking mga friends na talaga namang kahit medyo matagal nagpahinga ang programa ay talagang nakaabang at nakasuporta pa rin sila. Ayan, shout out sa inyo. And of course, isa-shout out din natin yung mga nakatutok ngayon sa atin, So ayan, nanonood si Sir Carl Allen, ayan, and sabi ni Sylvester Nel, hello po. Ayan, sabi ni Sir Carl, good afternoon po, Ma'am Julian. Good afternoon din sa iyo, Carl. And sabi ni Ma'am
Dalvia Muharama, ayan, hi po, hello po sa inyo, and kay Rose Santiago, good afternoon po, and sabi rin ni Sir Rick Ortiz, good afternoon, ayan, hello po sa inyong lahat, ayan, and syempre, patuloy lamang kayong tumutok dito sa ating talakayan, because for sure, lalo na yung mga K-drama and yung mga K-pop fans natin ay talagang may-excite kung ano nga ba yung mga, matututunan natin ngayong hapon. Of course, pati ako ay excited din since for sure bago sa karamihan sa atin ito. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, since kasi simula pa lang din ng ating academic year, syempre sa mga first year students natin or yung mga bago pa lang na napadaan dito sa ating programa, ano nga ba ang CLSU Matters? So, para sa kaalaman po ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng mga CLSUans regarding sa mga importanteng events, programs, and of course, sa mga initiatives ng ating university. So, ang programa po natin ay naglalayong talakayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at of course, sa ating mga students and mga student leaders, yung mga bagay na maaari nating kapulutan ng aral o makapagbigay ng impormasyon patungkol sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU. And syempre, gayon din sa mga kwentong pwede nating makapulutan ng inspirasyon. Ayan nga, gaya nga na nabanggit ko kanina ay medyo matagal-tagal din tayong huling umere. No? So medyo mag-recap lang tayo kung ano nga ba yung huling episode bago natapos ang ating season nung nakaraan. So, pinakahuling naging guest natin ay si Ma'am Zoril D. Villaflores na kung saan pinag-usapan natin yung papalapit no na RAATI o yung Regional Annual and Administrative Tactical Inspection. So, nakita naman natin kung gaano ka-successful. And yun ngang ating ROTC unit ay nanalo ng first place na nagkuhan sila ng, I think, 99.03% ang kanilang na-achieve na percentage during the RAATI 2025. Kaya naman, congratulations sa lahat ng tao, sa lahat ng ROTC, and of course, sa lahat ng naging involved. Even behind yung hindi talaga mismo nag-perform, pero I know napakalaki din ng contribution ng bawat tao na yon para maging successful ang RAATI 2025. Ayan, 'di ba? Sabi ko nga talagang yung programa natin, 'di ba? Mas lumalawak, marami tayong nakakaalam. Ano ba yung mga ganap dito sa university natin? At talagang CLSU Matters, talagang yung mga pinag-uusapan natin dito ay patungkol lang din sa ating universidad. Kaya naman, for sure, yung pag-uusapan natin ngayon ay maraming CLSU students. I think hindi lang mga students, even the faculty and staff ay talagang excited and feeling ko makikiliti yung curiosity nila dito kung ano nga ba tong bagong institution dito sa ating pamantasan. Kaya naman, syempre, hindi na natin patatagalin pa kasi for sure ay mahaba-habang kwentuhan to kasi alam ko ito yung mga topic na talagang i-enjoy din, Hindi lang ako bilang host ng programa, kundi yung mga nakikinig din sa atin ngayong hapon. Ayan, kaya naman syempre hindi na natin patatagalin pa. Ayan, i-welcome ko na yung makakasama natin ngayong hapon. Ayan, hindi lang isa, kundi dalawang ating guest. Kaya naman super lucky kasi sa first episode natin, dalawa na agad yung guest natin. Kaya naman syempre hindi ko na patatagalin pa. Ayan, kasama natin sa kwentuhan ngayong hapon ang ating nag-iisang Dr. Ravelina R. Velasco, ang ating Vice President for Academic Affairs and ang ating Director ng King Sejong Institute, and of course, Dr. Rhea Macy Templanuevo, ang local staff ng King Sejong Institute, Muñoz. Ayan, hello po ma'am, welcome po sa CLSU Matters. Ayan, kay Ma'am Rina and of course kay Ma'am Rhea. First of all po, salamat sa pagpapaunlak din sa aming invitasyon. Alam namin ma'am kung gaano kayo ka-busy, kaya talagang kaliwat kanan, meetings, ganyan. Pero thankful kami ma'am na napaunlakan niyo po kami ng aming invitasyon. So baka po may gusto muna kayong gusto niyong bumate sa ating mga viewers. Oh, yeah. Ayan. So, so si Ma'am Rina daw po muna ang unang babate. Okay, let's try this. Yes, go ma'am. 안녕하세요. 세종학당 문조요, 원장 Ravelina Velasco, 입니다. Ay, parang hindi ako ready doon, ma'am, Hindi ko na-expect na magko-Korean si Ma'am Rina. Ay, Ma'am Rhea, baka naman pwedeng pa-translate para sa mga kagaya ko na hindi super nakakaintindi ng Korean. Ay, baka naman pwedeng pa-translate sa amin yung sinabi ni Ma'am Rina.
Yes po. So, ang sinabi po ni Ma'am Rina ay, Hello, I am Dr. Avelina R. Velasco, the Director of the King Sejong Institute Muñoz. Ayan. Ma'am, si Ma'am Rina ay nag-Korean. Baka naman magpapatalo ka ba dun, ma'am? Okay po, sige. 안녕하세요, 여러분. 저는 레아입니다. And sana ma-enjoy natin itong talakayan ngayong hapon. Ay, so paki-translate naman, ma'am. Tagalog na yung dulo. Parang Korean tapos Tagalog. Ayun. Ako po si Rhea May Templo Nuevo at ako po ay ang local staff ng King Sejong Muñoz. Ayan. So, talagang grabe, ano? Hindi ko ina-expect. Grabe. Parang, ang ganda pakinggan din. Lalo na nung bumati din si ma'am, parang grabe yung, ang fluent niya sa Korean. Ang galing-galing. So, ayun ma'am, baka naman may gusto kayong i-shoutout bago tayo, syempre, magsimula din sa ating talakayan. Ma'am Rhea, let's also recognize si Mr. Kier Santiago as our another local staff of the King Sejong Institute Muñoz. Yan. Ikaw, Ma'am Rhea, baka may gusto ka po i-shout out or batiin? Okay po. Shout out po sa aking mga kasamahan dyan sa College of Fisheries at sa Freshwater Aquaculture Center. Ganon din po sa aking mga estudyante, BSF 3, BSF 4, at sa mga graduate students namin, CFGSA. Ayan. For sure, ma'am, ay marami na din ang nag-aabang sa atin ngayon. Sa kung ano nga ba yung mga tatalakayin natin ngayong hapon. Kaya naman, ready na po ba kayo na i-share sa ating mga students and of course sa ating mga viewers and listeners yung patungkol sa King Sejong Institute? Ayan. So, syempre ma'am, para mas malinaw na sa ating lahat, ano nga po ba ang King Sejong Institute at bakit nga po ba isa ang Muñoz or ang CLSU sa napili nilang location? Sige. Thank you, Miss Julian. Sabihin natin, ano ba yung King Sejong Institute? Sino ba si King Sejong? So, si King Sejong is the fourth king of the Joseon Dynasty from 1347 to 1450. And he created the Hangul or the Korean alphabet. Yes. Yun ang kanyang greatest contribution. Kaya nga siya tinawag na King Sejong Institute. Ipinangalan sa kanya ito. Now, bakit napili ang CLSU? Yes, ma'am. Ito ay tinatawag na collaborative kasi kung bakit tayo nagkaroon ng King Sejong Institute. Collaborative in the sense that there are two institutions or universities involved. Ito yung Suncheon National University based in Korea and the Central Luzon State University. So, because of the broad network of Dr. Lovelia Mamwad and Professor Kang Seok So na nag-work sa Philippine Carabao Center, so malawak ang network. So, naisip nila, nang kinontak sila ng King Sejong Institute, naisip nila to get in contact with CLSU. And bakit? Kasi andito ang malawak na alumni tulad ni Ma'am Rhea na nag-graduate sa Suncheon. Tapos, pangalawa, mayroon tayong facility na naipakita sa ating mga counterparts sa ating Korean government. Meron tayong strong leadership. And then, we have other than facility, yung ating mga contribution, yung ating mga faculty, strong faculty. Yon. So, naka-contribute. Now, mayroon kasing every year, mayroong international competition kung paano magkakaroon ng bagong King Sejong Institute. So, for this year, nag-iisa lang sa Pilipinas ang na-qualify at ito ay ang Central Luzon State University. So, galak sa ating puso, Ma'am Rhea, and to the rest of the CLSU community sapagkat napili ang ating university to deliver the language, the Korean language and experiences. Ayan, nakakatuwa, ma'am, Pero na-curious ako, ma'am, since tayo lang ang nag-qualify, may mga iba pa po ba na like nag-apply or nagsumubok din para magkaroon ng King Sejong Institute? Ang alam ko, nung nagpunta dito ang mga Korean King Sejong Institute representatives, mayroon sila pang pupuntang ibang candidates. Pero within the Philippines, meron ng King Sejong Institute sa Bataan, dalawa sa Quezon City, meron din sa Cebu, and there's one in Batangas.
So, talagang medyo laganap na rin po pala siya within the Philippines. That's right. Ayan. So, ngayon, ma'am, na alam na natin, bakit nga ba isa ang CLSU sa napili? Baka naman, ma'am, pwede nyo kaming kwentuhan ng pinaka parang overview. Paano ba nagsimula ang King Sejong Institute dito sa atin? Or King Sejong Institute Muñoz? At syempre, ano yung pangunahing layunin nito para mas maliwanagan din ang ating mga viewers and of course, ang ating mga listeners. Sige. Tingnan natin yung kabuuan ng King Sejong Institute. Nagsimula ang King Sejong Institute, may mga initiatives ito, in 2007 sa Mongolia. Tapos, noong 2012, in-establish na yung King Sejong Institute Foundation para siya yung magmamanage ng mga buong King Sejong Institute worldwide. So, lumaganap na siya. And to date, mayroong 252 King Sejong Institutes in 87 countries. That's as of June 2025. And there are 1.2 million students worldwide as of December 2024. Ayan. So, talagang laganap na din siya, ma'am. And of course, para ang dami na ding naaabot ng King Sejong Institute. So, parang mas accessible na siya sa mga tao. So, for Ma'am Rhea naman po itong questions na to. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng overview kung ano-ano yung maaaring matutunan sa King Sejong Institute? Okay po. So actually marami po tayong matututunan sa King Sejong Institute. So unang-una na dyan, yung Korean language. And also, kung gusto nating matutunan yung culture ng mga Koreans, yung tradition nila, so meron din tayong klase for that. Yun. So, akala ko, ma'am, all this time, like, parang more on language lang talaga ang focus na ituturo. So, meron pa rin po palang iba. Paano yun, ma'am? Like, for example, gusto ko siyang matutunan. Ako bahalang mamili kung gusto ko language lang or gusto ko culture or isa-isang, pwede ko siyang matutunan. Once na parang, for example, ma'am, interested ako, tapos lumapit ako, so, pwede ko na siyang matutunan sa isang application or enrollment lang. Actually, pwede naman. Pero meron kasing separate na class for language and then meron ding separate na class for culture. So, yung culture natin ay every Friday. Tapos yung for language natin from Monday to Thursday. So, parang pinaka-focus talaga dun, ma'am. Kasi feeling ko ito din yung parang magiging in demand sa ating mga students and of course, sa mga interested, yung talagang language. Kasi syempre, sino ba namang ayaw matuto? Pag ikaw ay mahilig sa K-drama, pag ikaw ay K-pop fans, ayan, nanonood po ba kayo ng K-drama? Of course. Yan. Kasi di ba minsan, ma'am, mahirap pagka nanonood ka, tapos yung mata mo nakafocus dun sa subtitle. So, pagka ngayon, syempre, kung matututo tayo, at least hindi na natin kailangan mag-focus lang sa subtitle. Kasi mapapanood na natin mismo yung scene. Kasi hindi din talaga biro, talagang grabe ang quality na pinoproduce ng mga drama and series ng Korea. Ayan. So, syempre, ma'am, of course, marami na din ang excited. Feeling ko ngayon medyo napapaisip na sila Kailan nga po ba talaga ang official start na pag-open ng King Sejong Institute Muñoz? Okay. Magkakaroon muna tayo ng opening ceremony on August 27 of this year. And then, ang target date natin to open the language classes from September up to December 19. So, yun yung span of 16 weeks to offer the course. Yes, ma'am. So, parang siya, ma'am, fix po ba siya na 16 weeks kailangan ma-i-offer yung course? Or? Yun yung naka-program, but, it can change as we go along. So, yun yung initial program ng pinipare ng Korean teacher. Yes, ma'am. So, syempre, ma'am, baka may mga nagtatanong din sa atin dyan since nasa loob siya ng CLSU, ma'am. So, baka iniisip lang nila, baka yung mga nasa loob lang ang pwedeng mag-enroll. Ayan. So, para linawin, ma'am, sino-sino nga po ba ang pwedeng mag-apply or mag-enroll sa ating King Sejong Institute? Open po ba siya sa lahat or sa mga students lang and faculty and staff na dito lang sa loob? Si Ma'am Rhea muna sasagot at Sige, ma'am. natin yan. Actually, anyone pwedeng mag-enroll, kahit sino, no? So, nandito kung malapit kayo, no? If you are all interested in learning the Korean language and culture, pwede kayong mag-enroll. You are all welcome, syempre. Ayan. So, ikaw, ma'am. And you know what is good about our initial offering of the language classes?
it's for free. Yes. Yun, for free. Ayan. Itatanong ko pa lang sana siya, ma'am, kasi syempre, of course, di ba, ma'am, financial situation din ng ating mga students, syempre kahit gano'n natin kagusto, kung hindi din naman natin afford, ay talagang medyo malaking factor siya kung bakit hindi mo siya i-avail. And gayon nga na nasagot ni Ma'am Rina na for free siya. Sa lahat siya, ma'am, for free. Yeah, Yes. yung beginner class, intermediate, and advanced class for the period of 6 months. Kasi yun yung ating trial pilot period. So, after the trial period, ma'am, magkakaroon po ba tayo, like, for example, ng tuition or may mga miscellaneous po ba na babayaran ng ating mga students na mag-apply? Ganon din ang direction natin, pero syempre, we'll have to see ano yung magiging outcome ng 6 months of the period. But, ganon yung ating tatakbuhin. Mayroon siyang payment because it will sustain the operation of the institution. Apo. Ayan, so nakakatuwa, no? Ngayon nga na naririnig natin na talagang free ang pilot period ng King Sejong Institute. For sure, ay feeling ko medyo mukhang marami-rami, ma'am, ang mag-a-apply at mag-e-enroll. Since feeling ko, iti-take nila yung opportunity para matuto rin, especially sa talagang mga gustong matuto ng Korean language. Kasi parang yung iba, ma'am, may mga kilala ako na talagang self-study sila, talagang inaaral nila kahit sa sarili nila. What more na may mga institution na ganito na nag-o-offer na, I mean, with the help, of course, ng mga experts. Ayan. Ma'am Julian, can we just, tingnan lang natin yung short history ng King Sejong Institute mo nyo? Yes, ma'am. Go po. Sige. Nung si Dr. Livelle Mamwad is Yes, working at Suncheon National University, Yes, part-time siya doon. Yes, ma'am. And then, she tried to contact our university president, si Dr. Evaristo Ebelia, for the opportunity to offer such class, yung Korean class. So, immediately, si President ay tinawagan niya si Dr. Mercedita Reyes because she's the head of the Department of English and Humanities. And so, nagkaroon na ng communication from Dr. Mercedita Reyes to Ma'am Patricia Martinez, and then na-involved na kami, the International Affairs Office, the College of Arts and Social Sciences. So, nabuo yung grupo. And then, we had our first virtual meeting noong September 10, 2024. Kasama na namin dito si Professor So, tapos si Professor Jaehyun Kim ng Suncheon National University. And then, noong November 24, sabi ng English Department, it would be better if I would be the head, para interim head of the King Sejong here in CLSU. Sabi ko, sige, pwede naman, I will look over at the logistics and management. And then, nagkaroon nga tayo ng memorandum of agreement signing at napirmahan ito noong December 2024. So, immediately after that, bibisita na ngayon ang mga taga-Suncheon National University. Tamang-tama naman si CTEC vacated the office of yung academic affairs. Umalis na sila doon, lumipat sila sa OAD. So, naging open space yung CTEC doon. And that's how we converted it to become now the new King Sejong Institute classrooms. So, we had 5 working days in December and another 5 working days in January of 2025 to make it a whole and appear as a King Sejong Institute classrooms with office of the teacher, the classroom, and a conference room. Tamang-tamang dumating sila dito, yung Suncheon National University delegation headed by the Vice President for the Academic Affairs, si Dr. Ki Chang-nam. Dumating sila dito at nagkaroon sila ng initial visit sa ating facility. And then, after that, inayos na naman natin. I think they were satisfied with how they have seen our preparations. So, bumalik na naman sila noong May 13 and 14. Pero, kasama na dito ang mga taga King Sejong Institute representatives at i-interviewin na kami. So, we're quite really nervous. At nung actual na nga, ay talaga palang pure Korean ang aming communication. So, si Ma'am Rhea, kakadating lang niya from Suncheon February.
So, in-involve na namin siya. Ma'am, translate mo nga ito. Including si Professor Kim Here, to translate because we can only communicate through translation. So, purely Korean kasi itong mga nag-interview Yes. sa amin, representing the Korean government and the King Sejong Institute. So, ganun ang naging turnover noong visit ng May 13. And then, after that, silent na naman lahat. Ano? And then, noong June 30, naka-receive kami ng news through Ma'am Patricia Martinez that the proposal prepared by Suncheon National University ay na-approve to offer a King Sejong Institute to be co-managed by Suncheon and CLSU. So, yon. And then, pagdating ng July 19, pinapupunta na nila ako sa Seoul, Korea to receive the designation of CLSU as a King Sejong Institute Muñoz. So, kaya tayo napunta Yes, ng ma'am. Korea. Yon. So, that's the very short history and how the people, really, you network and group together and help together to work on this. And of course, syempre, i-shout out lang natin yung mga taga-PPSDS, mga carpentry, and the rest of the groundwork people who help us prepare the location of the King Sejong Institute Muñoz. Thank you so much for the people who have helped us convert it into a new classroom for KSI. Yes, nakita nga natin, ma'am, nung parang nung inalisan siya ng CTEC, Yes. tapos parang nung nag-visit ang Korean, yung Suncheon National University last, I think January yun, Yes. ma'am, talagang napakalaki ng pinagbago. Like, in a short period of time, parang na-transform yung mga rooms ng ganun kaayos. Yes. And talagang siguro, ma'am, isa din yun sa naging factor para nakita nila na, okay, ready ang CLSU. Yes. Kaya siguro, pinush through din talaga ang pagtatayo ng King Sejong Institute Muñoz. So, syempre, ma'am, mabalik tayo. No? So, nabanggit na nga din ni ma'am kanina. Parang medyo napahapyawan niya na din kanina yung scheduling. Ano? So, ngayon, ma'am, syempre, given na may mga students tayo or yung mga iba kami mga interested na may mga trabaho, ano nga po ba ang magiging mode of learning ng sa King Sejong Institute? Ito po ba ay face-to-face or merong online or merong hybrid na may time na face-to-face, may time na online? Syempre para din mapaghandaan din kung may mga gusto talagang mag-apply or mag-enroll. Yes po. So, ang ating pong classes po, Korean language class, ay face-to-face. So, ito po ay after office hours. So, sure naman tayo na baka madami namang umattend since after office hours na to. So, from 5 p.m. to 7 p.m. So, talagang siya, ma'am, kumbaga, kung meron kang trabaho, hindi siya magiging parang conflict dun Yes sa po. schedule mo. So, nabanggit nyo nga, ma'am, kanina, from Monday to Thursday. Everyday po yun, like, tag to 2 hours ang klase, 5 to 7. Yes po. So, yun po yung proposed schedule po namin. From Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. for the language class. And sa every Friday naman, 5 to 7 p.m. yung cultural class. So, talagang magkahiwalay po siya, no, Yes ma'am? po. So, syempre, ano nga po ba yung mga requirements? Ayan, para syempre makapag-apply. Baka yung iba dyan, ma'am, naglilista na sila. Paano nga ba makapag-apply sa King Sejong Institute? Okay. Ang aming preparation kasi dadating sila dito ng August 25, so we have to make a sit-down meeting and discussion. Paano namin ito i-arrange. Pero at the very start, wala namang requirements na required or walang kailangang hingin. Kaya lang, we have to prepare a registration application form. Yes po. And then we have to look at the applicants, i-cluster natin. Kasi baka merong very young, middle age, or mga age. Like ako, siyempre mag-i-enroll naman ako. Diba? No? Si Ma'am Rhea, hindi na siguro mag-i-enroll. Pero ako, I think I should be part of the Korean class. At least the beginner's class. Yes. Tama ba, Ma'am Patricia? You have to join me also. Magja-join ka din ba, Ma'am Trish?
Ayun, I think mo maganda rin siya, no? Kasi since you as a director, parang you lead as example sa mga mag-a-apply din na mga students. Ayan, baka naman ma'am, after that, manonood ng K-drama, tapos ipapatranslate sa mga, para kung may naintindihan talaga. Pero for now, ma'am, wala pa po talagang like requirements kung ano po yung mga kailangan nila. Of course, yung sa age, siguro not below 13 years old. Siyempre, sobrang bata naman kung mga 13 and below. So, pwede na tayo sa 13 and above. But still, we have to cluster pa din. Yes, ma'am. Kasi baka mamaya, maghalo sa klase yung very young, tapos hindi sila iba yung groups nila. Yes, diba? ma'am. Mas okay din talaga, ma'am, tignan yung demographics para, syempre, alam kung paanong approach ang way ng pagtuturo din. Ganun, ma'am. And we're also looking, Ma'am Rhea, yung kanilang identification, because if they will come here to the university, this is a university, this is one community, so we have to be strict with the identification of who would be coming into the university. Yes. Ayan, since nabanggit nga po natin na open siya sa lahat. So, mas okay pa din talaga, ma'am, na secure din yung mga mag-a-apply. And of course, yung mismong community natin. Ayan, so sa mga interested nating viewers and of course sa ating mga listeners, ayan. So, as of the moment ay wala pa pong parang pinaka-required like na mga requirements na like kung mga kailangan yung ayusing papel. But of course, stay tuned pa rin ma'am. Baka meron pa ring mga pagbabago. And of course, syempre, kung may mga additional questions kayo kila ma'am na baka meron kaming hindi pa naitatanong or may mga concerns kayo, ayan, pwede nyong i-comment sa ating comment section. So, eto nga kanina, nabanggit ni Ma'am Rina na si Ma'am Rhea ay graduate din ng Suncheon National University. Kaya naman nakita natin, ay narinig natin kung gaano siya ka-fluent din mag-English, So, bilang isang parang international ambassador, wow! And of course, nag-graduate ng SCNU, ma'am. So, paano po nakatulong sa inyo yung pagkatuto ng Korean language? Actually, malaking part talaga siya, no? Kasi at least mas naiintindihan ko sila kapag halimbawa nakikipag-communicate sila, no? Mas nagkakaintindihan kami. Kasi actually, hindi ang Koreans kasi they love their own language, they love their own culture. So mostly Korean language talaga yung ginagamit nila kapag nakikipag-usap sila. So, at least, mas naiintindihan ko sila na ipapaliwanag namin yung side ng bawat isa. So, malaking tulong. Especially, ma'am, na dun nyo po tinapos ang inyong PhD. So, talagang napakalaking bagay. Na-curious lang ako, ma'am. Sa pagtuturo nila, talagang more ay straight Korean or nag-i-English naman sila, ganyan? Actually, kasi ako, nag-language ako sa ibang school, sa Daegu, sa Keimyung University. So, doon kasi, tinuturo talaga sa amin in Korean. So, noong una pa lang, nangangapa na ako. Hindi ko na alam kung ano ba yung mga sinasabi nila. Pero, siguro, talagang kailangan talagang mag-exert ng effort if you are willing naman to learn, diba? So, you need to exert effort. So, nabanggit nyo nga, ma'am, na talagang nag-take kayo ng language. Yes, so, po. Anong level po ng Korean language proficiency yung na-attain ninyo? And syempre, pwede nyo ba i-explain sa amin, ma'am, kung ano ba yung iba't ibang level ng Korean language proficiency? Yes po. So, actually, sa Korean language, meron silang tinatawag na TOPIK. So, it is the test of proficiency in Korean language. So, meron tayong iba't ibang levels niyan. Meron tayong TOPIK 1 and 2, which is yung for the beginners level. Beginners. No? And then, we have also TOPIK 3, 4, 5, until 6. Ayun. Ang dami palang level yes, nun, ma'am. Madaming level siya. So, kapag TOPIK 1 and 2, so ito yung mga simple conversations lang. So, ito ang exam dito actually is on reading and yung listening. Pero kapag nandun ka na sa level 2, which starts from TOPIK 3 to 6, doon talaga ay mas matetest pa yung proficiency mo kasi may writing na. So, mayroon na kami ditong essay, which is dapat 500 words. Oh my Ayun. God. Yeah, so medyo kailangan na talagang matutunan ng mas deep yung Korean language doon. So, in your situation, ma'am, anong level po yung na-attain ninyo?
By God's grace, naka-attain naman tayo ng level 4. Ay, ang galing. Talaga parang hindi rin biro, ma'am. Ano? Since level 4, ma'am, doon na yung may writing, ano. So, Yes, syempre, curious ako, ma'am. Ano ba mas madali aralin? Yung language speaking or yung language reading and writing? Para sa akin, parang mas mahirap yung yung reading. Kasi parang pag nakikita ko na kaagad yung mga Korean letters, parang naghahalo na sa akin sa utak ko, gano'n. Pero kapag listening at saka writing, speaking, ayan, mas okay siya. Para sa akin naman. Syempre, iba-iba pa rin naman tayo, ma'am, ng ano. Baka meron pa rin sa atin, so sa mga mag-e-enroll. Pwede din nila i-assess yung sarili nila, no? Kung saan ba sila mas madadalian. Sa reading or sa writing? Ay, sa reading or sa listening. Of course, syempre, kalakip din ng reading yung writing, ma'am. So, i-offer din ba yun, ma'am? Like yung reading and writing sa King Sejong Institute? Yes, ma'am. Pero mag-start tayo muna doon sa, syempre, yung... Sa speaking, ma'am, yes, and doon listening. sa, pagiging familiar with their alphabets. Kasi meron ding way ng pagsusulat, di ba? Syempre. So, yun muna dapat. So, parang yun may yung pinaka-first start, ma'am. Dapat malaman mo muna yung alphabet. Yes. So, mahirap ba siyang aralin, ma'am? Syempre, lahat naman siguro mahirap, Pero sabi ko nga kanina, if you will exert effort and of course, you are passionate to learn the language, then matututunan. Yes. So, parang wala namang bagay na hindi mo matututunan. Yes. Basta't pinagsusumikapan. Ayun, maraming. Ayun. So, syempre, ma'am, curious lang din ako, ano nga po ba yung benefits ng pagkatuto ng Korean language para sa ating mga students? Ayun. So, kay Ma'am Rina, sa inyo, ma'am. Ano po sa tingin niyo? Ang nakikita ko dito kung maging matuto tayo, it's more than traditions, it's more than the language. Kasi it will give us it will open doors of opportunities for our professional, academic, cultural opportunities. Kasi kung gusto ko halimbawang mag-aral sa Korea, sa Suncheon or any other universities dito pa lang sa Muñoz, sa CLSU, may basic na ako. So, hindi ako mangangapa pagdating ko ng Korea. Now, when it comes to travel experience, magagamit mo din yung mga basic na matutunan mo dito sa KSI Muñoz. So, maraming dapat tayong matutunan and I think itong opportunity na to is we are connected to the world, diba, no? So, hindi lang tayo naiiwan dito, we Filipinos na naiiwan lang tayo sa language natin. It's important for us to learn other than our own language, other than the universal English language, and we have to embrace other languages from other nations. Kasi, iba din dating pag makasalita ka ng ibang languages, diba? Tama ba, Ma'am Trish? Ma'am Trish is teaching Spanish. Yeah. The others are teaching Mandarin sa department nila. Yung mga foreign language na tinuturo. Yes. So, talagang parang hindi na, although meron tayo, ma'am, syempre, di ba, sa mga ating mga college, meron tayong mga foreign language na tinuturo. Pero syempre, iba pa rin talaga pagka yung focus doon. Yun lang yung inaaral mo. And of course, feeling ko din, ma'am, malaking bagay din. Kunwari, like, matutunan mo siya, malaking bagay siya para makabuild ka ng network. Friendship? Yeah. So, parang napakalaking bagay niya, ma'am. Kasi parang yun din yung mas magpapalawak ng scope mo. Yes. Especially pag nasa, nasa working girl ka na or nasa working environment ka na. So, feeling ko malaking bagay din yun. So, ikaw, Ma'am Rhea, ano na ma-add mo na benefits sa pagkatuto ng Korean language para, of course, sa ating mga students? Yes. Actually, sa akin kasi nung ako ay nag-aral sa Korea, before ako mag-aral sa Korea, nag-aaral na ako ng Korean language. And napakaswerte nung mga makakasama namin dito na mag-aaral ng Korean language ng mga students natin if they are also planning to study abroad, especially in Korea. Kasi for us, yung aming program yung aming scholarship, we are required to pass the TOPIK level 3. So, kapag hindi ka nakapasa doon sa TOPIK level 3, kailangan mo na umuwi sa home country mo and hindi ka na makaka-continue sa pag-aaral. Yes. So,
napakaswerte ng mga pwedeng mag-aral na, no, ng Korean language. And another thing, no, kapag you are planning to work abroad sa Korea, no. So kasi yung mga OFW natin sa Korea, they are also required then to pass the language exam or to study the language. So, syempre, ito, libre na to, ano? So, Yes, napakalaking opportunity na to for our students. Yan. So, napakalaking bagay din pala niya, especially sa mga nagpa-plan mag-aral. Kasi kaya nga na nabanggit mo, ma'am, like parang mare-revoke yung scholarship. Para siyang, yun din, para siyang sa Taiwan naman. May friend ako, ma'am, sa Taiwan na nag-aaral. So, sabi niya, pagka daw hindi nila naipasa yung language proficiency, mare-revoke naman yung kanilang student visa, ma'am. So, hindi na, like, parang ang pagkakakwento niya sa akin ay, hindi na sila pwedeng mag-aral kahit sa school. So, pwede na lang silang mag-work. Kaya parang, ang laking bagay din na at least, dito sa atin, ngayon pa lang, kung may mga nagpa-plan din, mag-study abroad, ano, ma'am, especially sa Korea, napakalaking bagay niya, especially libre. Yes. And talagang accessible. Kasi within the university lang din naman, ma'am. So, kumbaga po, parang hindi na like lalabas. Kasi, like, yung iba, pwede naman nilang lakarin. And, of course, especially sa mga naka-dorm nating mga students. Like, nandito lang sa Office of the Vice President for Academic Affairs sa, I think, pagpasok nyo, right wing. Tama ba, ma'am? Right wing. Ayan. So, dun lang, talagang nakakatuwa na kahit pa talaga nakikita natin na ine-embrace na din natin, ma'am, yung kultura ng iba. Kasi talagang by watching K-drama, of course, K-pop na talagang very popular dito sa atin ay talagang marami na ding nag-aaral, ma'am, ano. So, ngayon nakakatuwa. At least, guided sila ng mga expert din talaga. Yes. Alam mo, Ma'am Julian, would you believe na the first Korean drama I watched was way back in 2004. Oh my God. Imagine, yung mga bata pa siguro kayo niya na, no? Ano, ma'am? 3 years old po ako that 3 time. years old. Yes, ma'am. And that was, the title of that Korean drama is Lovers in Paris. It's a 2004 K-drama. Imagine that. Ganun na katagal ako nanonood ng K-drama. Siguro yun din ang secret natin. Lagi tayong inspired. Kasi talaga hindi rin naman, talagang ang gaganda rin talaga, ma'am, ng mga plot and ng mga storyline. Ng mga... And their faces, no? Yes. Ang ganda ng mga faces. Ang kikinis nila talagang pag pinapanood mo sila. At saka yung mga outfit nila, ma'am, pag nanonood ka ng K-drama, talagang may inspire ka din yung, syempre parang gusto mong gawing, tawag dito, maging basis. Ay, gusto ko yung outfit ni ganito, ganyan. Ayan. So, nakakatuwa. Ikaw ba, ma'am, nung nung nasa Korea ka, na-adapt mo ba yung mga outfit nila? Actually, parang medyo na-adapt ko yung iba kasi sa Korea kasi mahilig sila sa black, white, at saka sa gray, at tapos sa beige. So, tinignan ko yung mga damit ko. Pagtingin ko, bago ako umuwi ng Pilipinas, pagtingin ko, panay ganun na yung kulay ng mga damit ko. No? So, ganun yung, meron silang sariling, statement in terms of kanilang pananamit. Parang more on nasa neutral side sila, ma'am. Mga neutral colors lang. Ayan. So, eto nga, kanina nga, ma'am, nabanggit natin na talagang mga expert din ang magtuturo. So, eto, ma'am, sino nga po ba yung mga magtuturo ng Korean language? Sila po ba ay from Korea or sila po ba ay mga Pilipino na expert sa Korean language? Okay. Actually, magdi-dispatch ang King Sejong Institute Foundation ng isang certified Korean teacher. Oo. Kami nila, Ma'am Rhea, she will assist the Korean teacher at ako naman on the management side. Yun yung namin. That's how the team works. But, and of course, Sir Kier will assist us. Pero, it's the certified Korean teacher who will handle all the classes. Yeah. Ayun, at least malinaw sa kanila na talagang yung mag-handle sa kanila is from Korea. Like, simula isinilang, ayun talaga yung language nila. Yun yung talagang sinasalita nila. Ayan. Syempre sa mga interested dyan, ayan. From Korea po ang ating, yung mga magtuturo, of course, syempre kung mag-a-apply kayo. And ayan, syempre ma'am, meron po ba kayong tips naman sa mga gustong matuto? Or nung kayo, ma'am, nung nag-aaral kayo, baka naman may ma-share kayo sa amin, ma'am, nung time na nag-aaral kayo, para paano ba mas mapadali
na mas maintindihan. Or baka may mga tips or baka may mga hack kayo dyan na na-discover mo, ma'am, habang nag-aaral ka ng Korean language. Ayun. Siguro isa na doon yung panonood ng K-drama, K-drama. or pakikinig ng K-pop songs So ako kasi before ako nag-Korea, hindi ako mahilig makinig ng K-pop songs. So pagdating ko doon pinagtatawanan nga ako ng teacher namin kasi hindi ko kilala si BTS, hindi ko kilala si Blackpink, which is talagang sikat sa mga sa mga kabataan ngayon. Pero nung pagdating ko doon, sinimulan ko ring pakinggan yung kanilang music. So, mas na-familiarize ako sa kanilang mga salita. And another thing, talagang kapag uupuan mo, seseryosohin mo, maiintindihan mo at matututunan mo yung language nila. Ayan. So, talagang malaking bagay din talaga yung listening, ma'am. Yes. Talagang parang feeling ko part of talaga kung paano mo matututunan. Nag-i-start talaga sa listening. Yes. Ayan. So, hindi ka naman, ma'am, for example, may mga kasabayan ka din ng mga Pilipino na nag-aaral doon. Yes, actually, nung sa language namin, meron 3 Pilipino, 3 kaming nandoon. And actually, nung time na yon na-delay pa kami kasi nagkaroon ng COVID. So, 1 month kaming na-delay. Yung mga classmates namin nasa chapter 6 na. Kami wala pang kaalam-alam. Papasok kami sa school, sasabihin lang namin annyeonghaseyo. Pero pagkatapos, hindi na namin alam yung iba. Oo, pero awa ng Diyos, sabay-sabay kaming nakapasa sa TOEIC exam nung aming second time. Talagang parang feeling ko basic yung annyeonghaseyo, kamsahamnida. Talagang parang doon tayo nagsisimula. Pero syempre, of course, dahil nga dito sa King Sejong, feeling ko naman ay madadagdagan yung mga kaya nating sabihin in Korean. Yes. And of course, ay feeling ko mapapa-inquire din. Paano nga ba? Enroll ka din. Yeah. Sure, ma'am. Ayan. Ano Meron po? ba kaming idadaglag na request lang sana doon sa mga potential enrollees natin? Sana tatapusin nila yung 16 course week because a certificate will be issued. Tapos ito yung certificate na authorized ng South Korean government. Na pag pinakita mo to, maganda ito for your profile. Yes. Magagamit mo sa work, Yes. your studies, kasi certified that you are a graduate of the Korean class. So, talagang, siya, ma'am, like, it's a serious thing na hindi lang siya, like, gusto mo lang maging hobby, gano'n. Yes. So, talagang kailangan seryosoin. And of course, feeling ko din, ma'am, malaking bagay din na kailangan nilang tapusin. Kasi, feeling ko madaming naghahangad, ma'am, ng slot. Ayan. Yun nga, ma'am, yun pala. Yun pala, ma'am, may mga slot lang po ba tayo na i-offer or paano po ang natin? Kung, of course, syempre, baka madami magdagsaan yung so mga... once we open the registration, we will immediately look into categorizing. Tapos mag-aalat kami ng slot. Baka nga mapuno, baka buong araw na, hindi na lang 4 to 5 or 5 o'clock, di ba? No? Yes, So, we'll see yung demand, yung number of interested parties. So, syempre nga, isa ngayon, ma'am, ano pa po ba ang mga dapat nilang abangan sa King Sejong Institute? Okay, sige. After ng ating opening ceremony sa August 27, andito na yung Korean teacher, magpaplano na kami ng mga classes, and then by October, mayroon tayong Korean Festival. Ito yung gusto nating gawin sa university para ma-feel nila how it feels to be Korean, how to be part of the Korean culture. So, ito ay nabanggit na din namin sa local government unit kay Honorable Mayor Baby Army Alvarez. And I think the government would be happy to join in the celebration of the Korean Festival by October. Wow. Ano po ba, ma'am, yung mga activities na, kahit lang, ma'am, like kahit teaser lang. Teaser. Ano po yung mga activities na pwede nating... mga dances, K-pop dance, yung mga paintings, Yes, anything that represents Korean the culture. Yes. Ayan. Culture. So, feeling ko, ma'am, mas na-excite yung mga, natin dyan, K-drama and K-pop enthusiast natin dyan na talagang very, kasi, di ba, during Lantern, ma'am, and of course, Pounding, parang yung may pinapatugtog sila sa Oval, yung like mga Korean song, tapos alam na nila yung mga steps. Nakakatuwa kasi parang yung mga, sa mga boy band ng mga
Korea, talagang kinakabisado nila. Tsaka sa mga girl group, ang galing. So, feeling ko, ma'am, isa yun sa aabangan din ng mga interested na mag-apply. Yan. And of course, ma'am, syempre, since ngayon ay more on nasa planning stage pa lang din tayo, no? So, baka pwede natin i-promote, ma'am, kung saan pwedeng mag-inquire or makakuha ng mga information ng ating mga students. Do we have Facebook page? Do we have a website? Ayan. Meron tayong Facebook page. We call it King Sejong Institute Muñoz. Siyempre, ang isa sa admin dyan, si Associate Professor Patricia Martinez. So, siya ang nag-manage yan. Isa siya sa nagmamanage yan. So, I think all information, all announcements will be posted in our page. And soon, pag mayroon na tayong mga registration, magkikreate din kami ng email because we want to get in touch with our students. Hindi lang pwedeng GC, hindi lang pwedeng Facebook, email din, dapat makakonect tayo sa kanila using their own email addresses. Yes. Ayan, syempre mainam din yun. Talagang parang sa ngayon, talagang parang isa ang Facebook page sa talagang unang pinupuntahan ng mga students natin if gusto nila talagang makakuha ng information. Ayan. And of course, sa mga students natin or sa mga interested, even our faculty or staff na gusto ding mag-apply, of course, ayan, mag-abang lang po sa ating King, ano ma'am ulit yung name? King Sejong Institute Muñoz. Ayan, para makita nila, ano po ba yung profile natin para mas ma-identify nila? Ma'am Trish, yung profile natin? Logo po ba ito? Or mayroon siyang, can we show it? Makikita mo dyan yung main gate ng university. Okay. Tapos nakalagay doon yung logo ng CLSU. Tapos King Sejong Institute Muñoz. Actually, it's the foundation who selected the name. Pinag-usapan yun, pero sila ang nag-decide it should be King Sejong Institute Muñoz. Okay po. Ayan, so ita-try daw i-flash, ayan, para sa mga gustong ayan, para ma-promote din natin, ma'am, ayan. Kindly like and may follow pa ba? Follow, ayan. Follow and like our page. Yes. Ayan, syempre para lagi tayong tawag dito, on time sa mga, kung ano pa yung mga future, ma'am, sa mga future postings din ng King Sejong. And of course, syempre, gaya na nabanggit ni Ma'am Rina kanina, no, yung Korean Festival, ayan. Ayan, so yes, ma'am, talagang, feeling ko marami po ang mag-join. Ayan, so habang, ayan. Ayan, yan ang ating page. Ayan, so ayan, nakikita nyo po sa ating Facebook, ayan, sa ating screen ng Facebook page ng King Sejong Institute Muñoz. Ayan, kindly like and of course follow and i-share na din ang mga information once na nag-start na silang mag-post. Ayan, mukhang nasagot naman na ni Ma'am Rina and ni Ma'am Rhea yung mga questions na meron tayo. And ngayon naman, tignan natin yung mga, kung may mga questions ba, ma'am, yung mga nanonood sa atin, ano? So, kung may mga hindi pa nakakapag-comment, ayan, pwede pa kayong humabol. Pwede nyo i-comment sa ating comment sections kung may mga concerns and of course, kung may questions kayo regarding the King Sejong Institute. Ayan, tignan natin, ma'am. Ay, mukhang wala silang questions. Ayan, more on, puro shout out. Ayan, sabi po ni Ma'am Manjo Angelique, ayan, hello po, shout out po sa mga taga-College of Fisheries. Ay, feeling ko, yes. Feeling ko, mga kasamahan to nila, Ma'am Rhea, sa College of Fisheries. Ayan, shout out po sa inyo. And sabi po ni Ma'am Rosita Sagnip, hello po, shout out po. Ayan, shout out po sa inyo, Ma'am Rosita. And of course, sabi po ni Ma'am Angelica Liano, good afternoon po. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. And sabi rin po ni Ma'am Jamelyn Reyes, magandang hapon po mga karadyo and magandang hapon mga ka-CLSU Matters. Ayan, good afternoon din sa'yo, Jamie. And of course, kay Daika Principe, good afternoon po. Ayan, good afternoon po sa inyo. Ayan, mukhang feeling ko naman, ma'am, wala silang mga concerns. Feeling ko nag-aantay na lang din sila na ma-post sa ating Facebook page yung mga additional information. And syempre, ma'am, bago tayo mag-end, ano po yung message nyo sa mga viewers natin or sa mga listeners and of course sa ating community or kung may gusto kayong i-invite or i-promote, ma'am, ng mga upcoming events. Ayan. So, kay Ma'am Rina po tayo. Sige. Ang sa akin lang, because this is something new, it's a new experience, sama-sama tayong matuto ng Korean language and other cultures at sinasabi ko na ay let us connect to the new world. Yan, mahirap maiwanan, di ba? Yes, ma'am.
Ayan, so napakagandang din nun, So, syempre, parang wag tayong mabox lang. So, parang lumabas ka sa comfort zone mo. Ayan. Tapos, ikaw, Ma'am Rhea. Sige. In Korean na lang, ayan. Yeah. In Korean din, Ma'am. Okay. So, 안녕하세요, 여러분. 세종 학당에 많이 참석해주세요. Baka mayroon tayong mga ma'am taga-Korea na nanonood. Like, for example, yung mga kapartner natin sa Suncheon National University. Ayan, baka nanonood din sila. Ayan. So, ibig sabihin lang nun ay, hello everyone. So, sana ay maraming mag-enroll dito sa ating Sejong Institute dito sa Muñoz. Kasi talaga napakalaking bagay niya, Ma'am. Kaya naman, syempre, ini-invite natin ang lahat na, syempre, i-take ang opportunity. Kasi syempre, nandito na lang din siya sa CLSU. Why not, i-grab mo na, hindi ka nalalayo pa, especially sa mga naka-dorm nating students. Ayan. Again, Ma'am, maraming salamat po sa, syempre, pagpapaunlak ng aming imbitasyon para, syempre, makasama namin dito sa episode namin ngayong hapon na ito. Ayan. So, again, maraming salamat po. Talagang ako ay napuno din talaga ng maraming kaalaman, And, syempre, parang medyo na, pupush na din ako na, yung curiosity ba, Mama, Kasi talagang marinig mo si Ma'am Rhea na mag-Korean. Grabe, napaka-fluent. Talagang, sanay, diba, no? Parang kung tatakpan ko yung mata ko, Ma'am, tapos papakinggan ko lang siya. Parang, hindi ko i-expect na Filipino siya. Kaya naman, super galing. Ayan, may mga nagko-comment pa, Ma'am. Ay, shout out din natin. Sabi po ni Sir Gabe Tadifa, so pwede po ba maging exchange student sa Sejong? Ay, may pahabol na question, Ma'am. Nag-a-ask po siya, pwedeng maging exchange student sa Sejong? Pagka may mga stand-out naman tayong student, why not? We can always recommend para maka-avail siya ng scholarship or exchange program. Ayan. So, ayan, at least nakikita na nila, Ma'am, na yung mga possibilities na once you apply and talagang nakikitaan ka din ng institution na, okay to, pwede to, yun. Talagang pwedeng ma-operan. Ayan, kay Sir Gabe po, So, sir, why not try mo munang mag-apply and then once na, syempre, maka-establish and then makita din yung potential and then sabi nga ni Ma'am Rina, pwedeng i-endorse sa scholarship sa Korea. Yes ayan. po. And, sorry po. Dagdag ko lang din po, kasi sa Korea po kasi, minsan or talagang lahat ng estudyante na foreign students, they required either you pass the exam or nag-take ka ng classes, Korean language classes. So itong certificate na makukuha natin dito sa ating language class dito sa KSI Muñoz, pwede natin tong gamitin abroad sa Korea, kapag halimbawang mag-enroll tayo sa university, pwede nilang i-acknowledge ito kasi this will be coming from the government of the Korea. Yes. So talagang parang malaking advantage din siya, Ma'am. Like for example, Ma'am, nabanggit niyo na kayo ay talagang parang required pa mag-take ng Korean language. So proficient Korean language proficiency ba, tama ba? Yes po. And once na meron ka ng certification na nakatapos ka ng course dito sa KSI, talagang kahit hindi na sila mag-take ng Korean language doon sa Korea. Yes. Ayan. So, ayun, malinaw po yun, So, talagang napakalaking bagay. Kaya kailangan matapos para syempre, ma-receive din natin yung certificate. Ayan. So, Ma'am, meron nag-comment dito, Korean baka naman pwedeng pabasa, Ma'am Rhea. Patingin po ako. Naku, baka hindi ko rin pala naintindihan. Joke lang. Sabi, 너무 기대됩니다. Ay! Ang galing! Nabasa niya! Ibig sabihin po nun, she looks forward doon sa ating classes. Yes po. Ayan. Ang nag-comment po nun ay si Ma'am Bea Bolante. Ayan. Ang galing. Talagang nakaka-type sila ng ganon. Sabi, nakita ko kanina. Paano ko? Korean talaga? Oo, Ma'am. Like, ito, Ma'am, tingnan niyo po. Ay, oo nga. Na nakita ko siya kanina, sabi ko, paano ko ba siya babasahin? Ma'am Rhea, pakibasa na. Ayan, so, ay Ma'am, meron na naman siyang comment. Basahin ulit. Pwede ko, okay po, sige po. Ano pong sabi niya ay, hehe.
In Korean, Korean, o diba? Nakakatuwa na at least meron tayong translator dito kasi may mga nagko-comment talaga na malay nyo Ma'am Bea, yan. Once na nag-apply kayo, mas ma-enrich pa yung alam nyo and of course yung writing, ganyan. Ayan, again Ma'am, maraming salamat po. Mukhang wala naman ng mga questions ang ating mga nanonood at nakatutok sa atin ngayon. Ayan, muli maraming salamat po sa mga tumutok at sumubaybay dito sa ating bagong season at of course ang ating first episode ng ng CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Talaga namang talagang napuno tayo Ma'am ng isang makabuluhang diskusyon na talagang napakaraming information ang nakalap namin. Again, maraming salamat po and I am Julian DC Pagaduan. This is CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Kaya naman, laging tandaan, in CLSU Matters, you matter. Ayan. Goodbye po and happy weekend everyone. Ayan. Kuhanin po natin ang ating well-deserved rest ngayong long weekend. Ayan. See you next week everyone! CLSU Matters. Issues and stories that matter.